Yung i-share ko po ngayon, kung mamarapatin ninyong lahat, ito po yung nagrema sa akin nung preaching nung Wednesday sa nung Sunday. Okay na ba yun? Kasi ang ganda talaga. Nung kahapon, sa intercession namin, meron tanong si Pastor Nicky na nung simula nung January, may init lahat. Tama, no? Kasi kakatapos ng mga events eh. Talaga naman may hangover pa ng mga presensya, ganyan. First Sunday, then first Wednesday. Talaga, ang daming tao. Then, habang tumatakbo yung panahon, Wednesday again, Sunday ulit, pabukas talaga naman. So yung ano ng tao is talagang paganon. Then, isa lang po talaga yung ano dyan. Magtatanong ka. Pero yung mga talaga namang mga consistent, not consistent, is consistent din naman nandito. Tama ba? Tapos yung hindi masyadong consistent, hindi talaga consistent. Tama, no? And grabe talaga. Alam mo kung ano talaga nangyayari? Sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Grabe po talaga. Grabe. Sabi ko nga, alam niyo po ba na January ang pinakamahabang buwan? Totoo po yan. Yearly yan. January parang ang tagal matapos. At puri na Panginoon Diyos, patapos na. Parang ang haba kasi galing tayo sa celebration ganyan. Alam mo niyo kung bakit mahaba? Kasi ubus na yung pera ng tao. Aray ko po. Di kaya parang ang haba. Kasi naubos yung mga budget ng tao noong December hanggang New Year. Pagdating ng January, talagang i-extend mo talaga hanggang dulo. Kaya parang ang tagal. Ayun lang po yun. Hallelujah. Ngayon, kaso ang reality po dyan talaga, pag mga ganong circumstances, pera pa lang pinag-uusapan ha? Pera pa lang, budget pa lang. Pag tinamaan ka na ng ganon, is talaga minsan nakakapanghina ng loob, spiritually, nakakatamad magsimba. Nakakatamad muna kasi may problema. Pera pa lang yun. Paano yung ibang parte pa ng buhay natin? Emotional, depression, psychological, even maliit na problema, may pimple breakout ka. Even as simple as that, is pwede na maging dahilan mo para hindi umaten sa gawain ng Diyos. Mapanghinaan. Saka na ako, ising mo. Hallelujah. That is why, ang share ko talaga ngayon, gusto kong bigyan ng diin. Kasi sabi ni Pastor Nicky, alam mo kung maiintindihan lang ng mga tao to. Kung maiintindihan lang ng mga tao to. May drawing pa dito yan ha. Talaga naman, na-starstruck ako. Remang-rema sa akin yan. Hanggang kahapon, nung sinusulat ulit, sabi ko, totoo nga. Pag naiintindihan lang talaga ng mga tao, yung dapat maintindihan. Okay, tala nga. Oh. Sino nandito na Sunday? So lahat tayo nakapakinig. Sinong nakakaalala nung pinag-aralan natin nung Sunday? Mentally. Grabe. So, Pastor, kaya ka na dyan eh. Exactly! Kaya ako nandito para pukpukin pa ng ibaon pa. Okay ba yun? So sabi nga, this is the wonder of the word. Hindi mo pwedeng sabihin na alam ko na yan. Narinig ko na yan. God, wait na ako sa verse na yan. This is the mystery and wonder of the word of God. As you go deeper, as you meditate on it, as you talaga pumasok sa puso mo, parang may nag-open again na bagong dimension. New revelations. Kaya ganun po ka-importante na nagna-notes talaga. Totoo po.
Huwag tayo masyado, hindi, meron akong, tawag din, yung picture memory, ganyan. Pag nakita ko lang, di ko na makalimutan. Siguro nung bata ka, nung fresh pa yung utak mo. No? Kasi nung bata rin ako, ang galing ko magkabisado naman. Totoo, isang poem na ganyan, isang upuan, kaya kong kabisaduhin yan. Fresh pa eh. Pero habang tumatanda ka kasi, marami nang pumapasok, nalalaspag yung utak. Ang title po natin ngayong gabi, Buhay na Naka-align. Align. Alam niyo yung align? Di ba nung bata tayo, baby pa lang, tinuturuan na tayo niyan? Tama ba? Close, open. Then yung susunod is align. Tama no? Align. Rema po sa akin yan. Grabe talaga. Alam mo nung habang nag-preach si Pastor Nicky dito, nangungusap talaga yung Panginoon Diyos sa akin na, Lord, alam mo lahat, buong Christian life na faith ko, andun, naka-summarize doon. Parang everything doon, andun na yon. Kung makakabisado mo lang yung sinasabi doon. No? So, kung nakalimutan nyo, meron drawing ng God, nakalagay doon, divine alignment, as divine revelation, divine knowledge. Hallelujah. This is the original design ng Diyos sa atin. Tama ba? From God, then pababa, may spirit tayo, nakakonect sa spirit, connected. Ang spirit natin, nakakonect sa soul, nakakonect sa body. Napansin natin yung body nasa baba. Spirit, nakakonect sa God, kaya may divine knowledge, may divine revelation. Then from the spirit, doon naman mag-aano sa soul, kasi yung soul nakakonect na doon sa spirit, sumusunod doon, spirit-led life. By faith. Yung original ka, hindi pa faith yun eh. Talagang matik lang yun eh. Hindi pa uso sa faith nun eh. No? Kasi nabubuhay ang tao sa spirit, nakakonect na sa Diyos. God, spirit, kaya yung soul sumusunod lang doon. Automatic yun, kalooban ng Diyos yun, knowledge ng Diyos yun. And yung body, nagmamanifest lang kung ano yung pinapagawa ng soul. Tama ba? Body, ito yung body, ano lang to eh. Kumbaga sa kotse. Kung ano yung dinedrive nung driver, doon pumupunta yung body. Tama? Ang problema sa atin, nagkaroon ng disconnection. Nung nagkaroon ng kasalanan, naputol yung connection natin sa God. Kaya wala na yung divine alignment, wala na yung divine revelation, divine knowledge, wala nang konektado yung spirit God, wala na. Spirit ng man na lang natira. Tama ba? Kaya ang tao nabuhay na lang sa pamunguna ng soul, which is encompasses ng mind, will, and emotion. Kaya yun yung minamanifest ng katawan. Hindi ko po masyadong i-elaborate kasi yun nga po yung preaching ko. Okay ba yun? So question, realization, saan naka-align ang buhay mo today? Alam mo, kailangan ganyan, tinatanong mo talaga dapat yung sarili mo. Seryoso po kung dinala ka ng Diyos ngayon dito, tanongin mo yung sarili mo ngayon, saan naka-align yung buhay mo? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi natin malaloko yan. Tao pwede malokohin. Pero ang tunay na alignment mo, kung saan ka talaga nakaka-align, alam ng Diyos yan, alam mo yan, alam din ng demonyo yan kung saan ka naka-align. Naka-align ka ba sa Diyos o naka-align ka sa mundo? Alam mo sa Bible, dalawa naman yan eh. It's either kay God or sa world. Hindi nga kay Satan eh. Tama? It's either you're living for God or living sa world. Kaya nga sabi, ang nagmamahal sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Hindi kaaway ng Diyos yung earth. Hey, ang kaaway ng Diyos yung sanlibutan. And all yung mga gawa nito. Pero mahal ng Diyos yung mga tao na nasa sanlibutan. Tama? Thank you, Lord. Now, ang main verse po natin ngayon is kinuha ko po. Bagong-bago rin. Sabi ko sa inyo, walang luma sa salita ng Diyos. Amen ba? Ang verse po natin, bagong-bago. 2 Corinthians 5:17. Tagalog, para mas bago. Ay, pastor, alam ko na yan. Hindi ko na isusulat yan.
No, ganun tayo pag alam na natin eh. Hindi ko nasulat yan. Alam ko na yan. New creation, the old is gone, the new has come. Sabi sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Sige po tayong po lahat ay umukot manalangin. Father God in heaven, Lord, we welcome your presence. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagyakap, sa pagsama. Lord, thank you, God. Dinala niyo na naman kami sa banal na lugar na to, Lord, para makapiling ka, mapupurihan ka namin, ma-worship ka namin, at higit sa lahat, God, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Marami pong salamat. In this very moment, Lord, hinihiling ko po ang inyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Kapahayagan niyo lamang ang marinig at makita ng bawat isa, Lord. Revelation na nagmumula sa iyo, Father God. Yun at yun ang dinidesire namin. Mangusap ka sa bawat isa, God. Gamitin mo lang ako, Panginoon, as you please, para abutin tong mga taong to na mahal mong lubos. Lord, I pray na ang bawat isa, after makapakinig ng mga pag-aaralan namin ngayon, lalabas po kami dito, Lord, na totally naiintindihan namin, Panginoon, ang aming pagkaka-align sa iyo. Marami pong salamat sa dakila mong pag-ibig. Sa inyo pong lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name! Woo! We were created twice. Weh, Pastor! Alam mo, revelation talaga yan sa akin. Natatakot pa nga ako ilagay dyan eh. Ginugol ko pa nga. Sabi ko, is it theologically correct? Kasi nakakaya eh, baka. Pero talaga eh, nung minimeditate ko yan, ayun yung revelation sa akin. We were created twice. Pastor! Restored back to our original design. The first creation, nung kinreate tayo physically. Tama ba? Nung unang-una, kaso nag-fail. But ngayon, tinubos tayo ng Panginoon Diyos. We were created again, not physically, but hallelujah. May verse yan, yung binasa natin kanina. Doon galing yun. Sabi doon, you are a new. Hindi ka refurbished. Alam niyo refurbished? Yung ito na mismo, sira to. Yung bumibili ng mga sirang appliances, apaltan ng apaltan ng kung ano-ano. Tapos pag yung mga pwedeng mapakinabangan, nire-refurbished. Parang to nabili kong battery na itong laptop na to. Matagal na panahon ko di ko to nadala dito kasi patay na yung battery, kailangan nakasaksak lang. So ang ginawa ko nung Pasko, bumili ako bago. Tontuwa ako, yes, gagamit ko na siya ng hindi nakasaksak. Mantakin mo. Tinignan ko kung paano ma-check eh. Nung pagka-check ko, mukhang bago eh. Pero merong system na malalaman mo yung talagang unang-unang pinanggalingan niya kung saan lahat ginamit. Talaga, nakita ko doon, parang 2006 pa ganyan. Ang sobrang tagal na nakailang full charge ulit, nakailang benta na. Which is ganun talaga ginagawa ng mga laptop batteries. Nakalagay, brand new. Pero refurbished. Sinasabi ko sa'yo, nung tinanggap mo si Kristo, hindi ka ni-refurbish ng Diyos. Sabi sa binasa nating verse, you are a new creation. Bago. Created once by God. Recreated, made new in Christ. Hallelujah. Church, salvation is not renovation. Hindi ka na-renovate ng Diyos. It's a recreation. Hallelujah. Kaya may church, no? New creation. Bagong nilalang. But this time, nung unang nilikha tayo ng Diyos, automatic, perfect, original, we're working in the original design. But this time, para ma-activate talaga sa buhay natin, kailangan natin ng active participation. Hey, until we're waiting to the glory of the Lord, na talagang totally mapalitan itong katawan nating nabubulok na makasalanan. Kaya nga nung kinreate tayo ni Lord ulit, nung new creation na tayo, spiritually, okay ba yon? Nagkakaintindihan po? But the body still remains the same, corrupted body. Okay? Flesh na makasalanan, spiritong bago, pero bagong nilalang. Kailangan nating
i-activate to. Ano yung participation na gagawin natin? Pinag-aralan din natin to. First, we need to renew our mind. We need to walk by faith and we need to live by the Spirit. Kaya maraming Christian, bagong nilalang, new creation na Christian, pero nabubuhay pa rin sa dating pagkatao. Mahina. Onting problema. Gusto ko yung, alam mo yung attitude ng bagong nilalang? Yung testimony ni Ding kanina. Last point ko yun, mamaya yung pag-claim. Rema talaga sa akin. Alam mo, ang totoong mayaman, hindi yung sangkatutak ang pera sa bangko. Ang totoong mayaman can tap in sa resources ng Diyos anytime and every time He needs it. Ayun ang totoong mayaman. Sabi ni Jesus, do not store up for yourself treasure dito na mananakaw, masisira. But instead, store up for you treasures in heaven na hindi mananakaw. Hallelujah. So you need to renew your mind. Unang-una talaga na ano to. Hindi lang basta renew na metanoia, total change of mind ang kailangan. Next, you need to walk by faith. Kasi talaga naman, mararamdaman mo pa yung sakit, makikita mo pa yung pangit, maaamoy mo pa yung mabaho, hindi mo nagugustuhan, nandyan pa rin. But you need to walk by faith. You need to believe. Faith is believing. And you need to live by the Spirit. Hindi na po passive yan. Hindi pwedeng passive lang. Hindi, may Christ, tinanggap ko na si Christ, may Spirit na ako, automatic na yun. Kung automatic na yun, sana lagi ka nandito. Tama ba? Kung automatic na yun, sana. Sabi sa Ephesians 4:22, saka in 24, ito lang yung mga verses na sasabihin ko sa inyo, na kailangan mo talaga, nagugustuhin, ikaw mismo. Yes, bagong nilalang tayo, pero sabi diyan, however, this is not the way of life na natutunan natin. When you heard about Christ and were taught in Him accordance with the truth that is in Jesus, the truth that is in Jesus, ano yon? You were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Sino mag-put off? Ikaw. God can never put off para sa iyo. Yung grace and mercy nandyan na, pero ikaw ang uhubad nun. I like that dress, but you don't need it anymore. Hallelujah. Bakit? Ano raw meron sa old self? Which is being corrupted by its deceitful desires. Church, listen well. If you're a Christian pero hindi mo actively inuubad yung dati mong pagkatao, corrupted daw yan. Merong mga desire yan na hindi makakatulong sa'yo. Lagi mag-aaway yung loob mo kasi may spirit ka, ni-renew ka ni Lord eh. Pero laging may naglalaban sa loob. May nagtatalo sa loob. Kaya ka nag-i-struggle. Anong kailangan gawin? You need to put it off. Hindi pwedeng iaasa mo sa Diyos pero ayaw mo. May nagtanong sa akin, paano ko natigil yung pagsisigarilyo? Unang-unang ko sagot, kasi gusto ko. Dati hindi ko kaya kahit gusto ko. Kasi I am under sin. But when I received Christ, sabi sa Romans 6, you are not under sin anymore, but under grace. You already have the power, sabi doon, to overcome sin. Kaya kung Kristiyano ka at idadahilan mo sa akin, tao lang ako. Hindi ka tao lang. Hindi mo naiintindihan yun. You have now the power to overcome sin. You have now the power. May power ka nga na magpalayas ng demonyo eh. Sin pa ba? Bakit hindi ka umaabot dun sa level na nagpapalayas ka demonyo? Kasi yung sin mo lang, hindi yung mga ubaringan eh. Pwede bang nandun ka na agad sa level ng layasan na ng demonyo, moving na ng power, pero yung napakaliit na mga sin na nasa iyo, di mo maalis-alis? Kaya hanggang ngayon, you are still a work in progress. Nandun ka pa rin. 10 years ka ng Christian, pero 10 years ka ng, andun pa lang sa pinupundasyonan pa lang ng Diyos. Hanggang ngayon. But God is very patient. Tama ba? Ito naman yung maganda sa Diyos. God is very patient sa iyo.
Hindi si God hindi si Lord ang antayin mo para magbago ka. Si Lord ang nag-aantay sa'yo bago ka. Huwag mo sabihin na inaantay ko lang yung baguhin ako ng Diyos. Mali! Ang Diyos ang nag-aantay sa'yo na magdesisyon kang magbabago kang bago ka. And put on. After you put off, ano raw susunod? Ang pangit naman kung naghubad ka tas di ka magsusuot, no? Pag hinubad mo, kailangan maisusuot ka. Tama, mali? Ano raw isusuot natin? Put on the new self. Created to be like God in true righteousness and holiness. Hallelujah. Hey, hey, hey! Whether you like it or not, ang totoong makipag-isa sa Panginoong Yesus, may righteousness, may holiness. Kung hanggang ngayon hindi mo naiintindihan yan, tatanda ka na, doon pa lang maiintindihan yan. At wag mo nang antayin na umabot ka pa ng 40 ka na, saka mo pa maintindihan. Tama? Whether you like it or not, nakikipaglaro ka lang sa Diyos eh. Ngayon pa lang, magdesisyon ka na, kapatid. Why? Akala mo kasi kontento ka na Christian ka lang pero hindi ka nagbabago. Okay lang, masaya na ako. Huy, nagkakamali ka. As a tip of the iceberg ka pa lang. Hindi mo pa marain ako. Ang ibig ko na sabihin dito, nag-e-enjoy ka na sa labas pa lang. Baka gusto mong enjoyin yung loob. Sino rito ay pumunta sa mall tapos nasa labas lang? Uy, ang ganda rito ha. Uy, ang ganda. Dito lang tayo sa mall, sa labas. Mag-abang tayo ng mga, mga youngster na. Sino rito ay pumunta sa isang lugar tapos kontento na hanggang dun lang sa labas? Nagpunta ka ng Enchanted Kingdom sa labas lang. Nagpunta ka ng Tagaytay sa labas lang din kung saan man. Nagpunta ka Aqua Planet pero sa labas lang. Umuwi ka dito, ang saya sa Aqua Planet. Maraming Christian ganun. Kontento na ang na-enjoy lang is yung thought na pag namatay ako, punta ako langit. Kontento na. Ayaw hubarin. Ayaw lumakad sa righteousness and holiness. Huy. Try mo muna hubarin. Pag nakapasok ka sa loob, you will experience the fullness that God is preparing for those. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared. Sabi, alam mo, totoo ito sinasabi ko po sa inyo. Kaya ako nagte-thank you ako kay Lord. Ako, 20 years na akong Christian eh. 20 na. Tagal na akong pastor, 2014 pa. Pero, up and down pa rin, ganyan-ganyan. Pero ngayon, ilang taon pa lang talaga, Lord, grabe ka God. Ang sobrang patient ng Diyos sa akin. Eh, pastor, ikaw nga, ang tagal na eh. E di antayin ko munang umabot ako sa edad mo. Di ba ala ka sa buhay mo? Kaya nga may mga nauna, kaya nga may mga teacher. Tama ba? Kaya nga may pastor. Ano bang layunin ng pastor? Gabayan yung tupa. Tama po ba? Kaya nga maganda na yung mga naglilid din sa inyo is na-experience na rin yung mga hindi magaganda sa buhay. Pangit naman, nililid ka namin ng diras, kami mismo, hindi namin na-experience, as banda-banda ron. Magkakatalisudan tayo. Kami pa pala yung matutokso ng matindi. At least, sabi ko nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, especially sa youth, every time nag-share ako, Lord, bakit mo ako inalaw na ganito yung pagdaanan ko sa buhay? Mabait naman akong tao. Mabait ako sa, alam niyo dito ni Ken, ako pinakamabait sa amin, magkakapatid. Mabait po ako. Sure ako sa sarili ko, mabait po ako. Never pa nga ako nakapasok sa beer house eh. Which is yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, past time na yun eh. Totoo, yung mga panahon namin, di pa ako nakaupak ng hindi ko kaaway. Eh sila, ganun. Ako, taga-awat. Pero ang tindi ng mga pinagdaanan ko. Matalino ako nung nag-aaral ako, nasira yung pag-aaral ko, nasira buhay ko. Lord, bakit God? Di ba sinabi ko na sa inyo, Lord, sana man lang natagpuan kita bago ako totally na i-give up ko yung pag-aaral ko. Mas baka ibang path yung natanano ko. Alam mo, sagot ng Diyos sa akin. Kailangan ko talagang pagdaanan lahat dun. Because one day, God will use me to speak to people like you. And somehow, I know the feeling. Kaya mas matitindi talaga yung burden ng mga nagtuturo.
Kasi talagang teaching by experience. Tama, no? E paano paniniwalaan yung, kunwari, addict ka? Tapos may nag-share sa'yo. Alam mo kapatid, itigil mo na yan. Ganto gawin mo, ganto gawin mo, ganto gawin mo. Eh paano ba sabihin yan? Hindi mo nga na-experience, hindi mo alam yung tama, Brad. Hindi mo alam kung paano hanapin yung pagiging addict. Hindi mo pwede sabihin na makakuha mo sa fasting yan. Pray ka lang, pray ka lang. Kapatid, pray ka lang. By faith, pray ka lang. Thank you, Lord. So hubarin yung dating pagkatao, gustuhin. Sabi mo nga sa katabi mo, gustuhin mo kasi. Hindi totoo, gustuhin mo kasi. Hindi mo kasi ginugusto. So tingnan natin, ano ba yung buhay na hindi naka-align sa Diyos? Ito yung soul-driven or carnal living. So sa mind, soulless, soul encompasses mind's will and emotion. Yung mind na hindi naka-align sa Diyos, tingnan nyo kung ikaw to. Huwag nyo tingnan yung katabi mo. Masama yung mindset. Masama mag-isip. No? Masama. May kilala kayong Christian pero masama mag-isip? Madami. Ano pa? Madumi. Madumi yung isip. Green-minded. Tingin sa lahat ng babae. Lagyan mo ng palda yung poste, talo-talo na. Malaswa. Negatibo. Pag hindi ka talaga spiritually led, soul-driven ka, ito po talagang mindset mo. Negatibo ka mag-isip sa buhay. Kahit ang ganda-ganda na nangyayari sa buhay mo, naghahanap ka pa rin ng negatibo. Yung will or yung kalooban. Ano yung kalooban ng hindi naka-align sa Diyos? Ano? Makasarili. Yung will niya, pang sarili lang niya. Selfish. Walang pakialam kahit makasakit, makasira ng ibang tao. Selfish. Self-centered. I don't care what you think about me. It's all right. It's all right. Christian song yun. Walang paki. Yung emotion ng hindi naka-align sa Diyos, ano? Sensitive masyado. Tama, ano? Balat sibuyas. Hindi lang nabate, nagtampo na. Tandaan niyo to. Hindi niyo ako binabati, ha? May nakita lang na nagtatawanan sa side na to. Tapos napatingin din siya. Sakto yung tawanan nila, tapos nagkatinginan silang lahat. Hindi naman siya pinagtatawanan, ha? Sakto lang. Pagtingin niya sa side na to, nagtatawanan yung grupo, napatingin sa kanya lahat. Nagtanim na ng sama ng loob. Grabe sila, kaya ayoko magsimba eh. Sobrang balat sibuyas. Easily affected. Parang feeling niya dapat sa kanya umiikot ang mundo. Feeling niya dapat lahat nag-a-adjust sa kanya. Tama? Ganon pag hindi ka naka-align sa Diyos. Sabi sa Romans 8:5-6, for those who live according to the flesh, ito yung mga carnal minds, set their minds on the things of the flesh. Puro panlupa. Yung nasa isip. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You will know that you're aligned kay God if your life is full of peace and you're living a life called life. Hey, hindi mo pwedeng sabihin na buhay ka, pero yung binubuhay mo pang patay. So sabi dyan, ang carnal-minded, things of the flesh, resulta, death. Ang spirit-minded, ang nasa isip lagi, things of the spirit, it will give you life and peace. Anong ibig sabihin po niyan? Sa isang sitwasyon, kung ikaw ay naka-align sa spirit, yung mind mo, naka-align sa isip ng Diyos. Hindi madumi, you will understand things. Yung will mo, nakadikit sa kalooban ng Diyos. Lord, let your will be done. Hindi man pumapabor sa'yo yung nangyayari. Hindi mo man nagugustuhan yung nakikita mo. Hey, listen. Hindi mo man nagugustuhan yung sitwasyon mo ngayon. Pero ang ikay spirit-minded, Lord, I trust your will in my life. Not my will, Lord. But your will be done. Hallelujah.
hindi ka sensitive. Minsan pumipitik-pitik pa rin, pero nakakontrol mo. Tama? Nakakontrol mo. Alam ko po yan kasi ako dati mainitin ulo ko eh. Ang bilis ko pumitik. May mga sa kalsada, whatever, sa bahay, ganyan. Lalo pag gutom. Ang bilis talagang uminit ulo. Pero ngayon, I really thank God. I really thank God. Lumalawak yung pasensya. Lumalawak yung understanding sa mga nasa paligid mo. Talaga naman. Isipin mo pag carnal-minded ka, uminit yung ulo mo, usong-uso pa naman yung barilan ngayon. Hindi na nga barilan, RPG yan na. Ang lala na nangyayari sa mundo. Isipin mo yun. Uminit lang yung ulo mo kunwari sa kalsada. As may dalang baril yung nakaharap mo. Kaya death talaga, no? Kita mo si Lord agad. So we need to be driven by faith. Church, ito yung sinabi ni Pastor Nicky doon. Yung mind natin, yung will natin, at yung emotion natin, kailangan nagdadrive po niyan, faith. Okay ba yun? Dahil sabi sa Romans 1:17, the righteous will live by faith. Nagkaroon tayo ng faith ngayon eh. Tama ba? Faith saan? Faith to the divine knowledge and revelation that comes from God. Hallelujah, I really love this. Ito yung pinaka-climax talaga nung nagrema sa akin yun. In every situation that you have, that you're encountering right now, pumapabor man sa'yo o hindi mo man nagugustuhan yung nangyayaring sitwasyon sa'yo ngayon, whatever, kung ano man naapektuhan, mind mo man, will mo man, o emotion mo, you need to have faith. Saan? Sa divine knowledge, revelation na nanggagaling sa Diyos. Why? Saan makukuha natin yung knowledge? Pinag-aralan din natin yan. Yung knowledge, saan natin makukuha yan? Sa salita ng Diyos. Andun na, kompleto na, tama ba? Andun na. Kaya nga grabe yung mga promises ng mga nag-aaral ng word ng God eh. Sino po rito nag-aaral ng word ni Lord? Sino yung nagugutom sa salita ng Diyos? Oh, hallelujah! Grabe yung promises dun eh. Sabi doon, you shall meditate on it day and night. That you will be careful to do everything written in it. May promise eh. And then you will become prosperous and successful. Joshua 1:8 yun. Sabi sa Psalms 1 naman, sabi, he is like a tree planted by the streams of water. He will yield its fruit in its season. Umaraw man, hindi raw siya matutuyo kasi nakabaon siya sa ano. Oh, hallelujah. Kompleto na po yan. Okay, tingnan natin Kapag ikaw ay talagang gutom sa salita ng Diyos, nagbasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo yung knowledge. Ano yung knowledge? Yung knowledge dun, hindi pa to wisdom knowledge pa lang. May knowledge sa bawat batas, sa bawat binibigay ng God na promise, tama ba? May knowledge dun eh. At may rema. Oh, hallelujah. Ano yung rema? Sinare ko sa inyo to dati nung nag-share ako eh. Yung rema is yung nangusap sa'yo ngayon. Ang literal meaning ng rema is now word. Nakakita ka ng verse, binasa mo kaya nga wag ka masyadong mayabang na alam ko na yung verse. No. Laging may remang bago. Okay? May knowledge, may rema. Now, yung Father naman, si Father God, yung tatay natin sa langit, He's giving revelation. Iba pa yung rema, iba pa yung revelation. Through the Holy Spirit. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, bawat area ng buhay natin, mayroong word na nakadikit dyan. Tuklasin mo, tuklasin natin. Tuklasin mo kung ano yung word sa sitwasyon mo ngayon. Dahil sa word na yan, may knowledge kang makukuha, may rema, at ang pinakapatindi dito, may revelation. Saan galing ang revelation? Sa Father God. Si Jesus nagsabi niyan, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because this has not been revealed to you by flesh and blood, but by my Father. Hallelujah. Hindi ka pa na-excite doon, yung Ama mismo nagre-reveal sa'yo. Thank you, Lord. Now, alam na natin yung knowledge.
Ano naman yung wisdom? O to lagi namin sinasabi sa inyo to Pangatlo na akong na nagsabi nito, sunod-sunod Ano yung wisdom? Correct? Of? Okay, so wisdom is the correct application of knowledge. But what kind of knowledge are you connected with? Tama ba? Anong klaseng knowledge ang kailangan nakakonekta ka? Sabi sa Bible, there are two kinds of wisdom. Okay? May dalawang klase ng wisdom. Sabi sa 1 Corinthians 2 verses 6 to 7, we do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or the wisdom of the world, sa ibang translation, or the rulers of this age who are coming to nothing. Ang wisdom ng mundo, magwawala, magalaho. Tama? No! We declare God's wisdom. This is the wisdom you should have, that we should all have. A mystery that has been hidden, that God destined for our glory before time began. Bakit ang daming mga nangihinang Kristiyano? Kasi yung wisdom nga, hidden. Pero hindi naman siya mahirap mahanap. Sabi lang doon, kailangan mo lang hanapin talaga. Hidden siya kasi hindi ka talaga nakakonekta. Kaya kahit anong gawin mo, magsisimba ka lang kapag maganda yung pakiramdam mo. Religiously. Which is ginagawa ng sangkatutak na tao. Akala nyo yung mga born again hindi religious? Religious din yan. And religion will never, ever, ever save you. Tandaan mo yan. So wala kang pinagkaiba kung Katoliko ka man, Iglesia ni Cristo ka man, Muslim ka man, or born again ka man. Pero kung born again ka nga, pero ginagawa mo lang religion din to, hindi ka naman nakakonekta sa Diyos. Wala din. So ito yung gusto namin talagang i-dig sa puso ng bawat isa. Christians, LCC, members, bawat isa, please, always be connected, aligned sa Diyos. Anong kailangan gawin? Alam mo, I really love Jesus Christ. Why? He set an example dito sa lupa kung paano mamuhay nang nakakonekta sa Diyos. Tama? Nung dumakad ang Panginoong Jesus dito sa lupa, siya po'y tao. At pinakita niya ang perfect example ng isang tao na kung talagang nakakonekta ka sa Diyos, wala raw imposible sa'yo. Nilakad niya yun, hindi lang niya sinabi yun. Walang sitwasyon na inaharap ng Panginoong Jesus na hindi niya dinisplay ang pagiging konektado niya sa Diyos. He even defy the law of this world. The law of the earth. Law of gravity, na-defy niya. Nakalakad siya sa tubig. Buoyancy, niya. Law of mass and whatever. Merong isang instance, si Jesus, babatuhin, sabi doon, he slid through the crowd. Tumagos siya sa mga tao. Yung law sa atin, the more mong hinahati, the more nang umuonte. Kay Lord, baliktad. The more niyang hinahati, the more na mas maraming nakikinabang. He set an example. That's why He said, everything that I have done, you can do as well. And even greater. He set an example. Hindi, huwag niyo sasabihin, hindi, Diyos siya, pastor, Diyos siya. He set an example. Sabi, He is the firstborn of the creation. Kung anong nangyari sa Kanya, mangyayari sa ating lahat. Kaya siya lumakad sa lupa. Kaya siya pinanganak na naging tao rin. Same as us all. Hallelujah. That's why Paul said, imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. Kung meron kayong gustong gawing lodi, idol, huwaran, wala nang iba yon kundi ang Panginoong Jesus. In this world, yes.
Pastor, paano naman siya mai-imitate? Hindi naman namin siya nakikita na sa TV. Wala siya sa TikTok, wala siya sa YouTube, wala siya sa Reels. How can we imitate Christ? Madali mag-imitate ang mundo, namin nakikita. Hoy, basa ka ng Bible, you will see Him. He is the Word. He is the Word. Tama ba? And the Word became flesh. As you study your Word, hindi nga lang siya Word eh. He is the living bread. Consume. Have you had your daily consumption of Jesus? Di mo nga mamiss yung maintenance mo eh. Pero yung maintenance mo kay Lord, wala. Aray ko. Kaya nga ang hina ng mga spiritual na buhay ng mga Kristiyano. Alam niyo bakit? Hindi nagbe-maintenance kay Lord. Siya'y tinapay na nagmula sa langit, sabi niya. Alam mo yung sinabi ni Jesus na give us this day our daily bread is actually referring sa sarili niya. Hindi naman niya sinabi yun na siya yun nagpe-pray ng Father, give us this day. Tinuturo niya yun sa mga disciples niya eh. Tama ba? Sinasabi niya sa mga disciple niya, this is how you should pray. Give us this day our daily bread. And that's Jesus. Kasi sinabi niya yun eh. The Bible will interpret itself. Sabi ni Jesus, I am the bread that comes down from heaven. Hallelujah. Thank you, Lord. Now, kung nakakonekta ka na sa Diyos, gusto ko yung sabi niya na, Lord, wala akong pera pero naniniwala pa rin ako, Panginoon. I don't need to see it to believe it. I believe. Kalahin mo yun? Kung gano'n na yung kaya mong pananampalataya, ultimo na nanahimik mo ninang sa malayong lugar, kukulitin ng Diyos. Gagamitin niya. Totoo, hindi po, Christians, ang hindi nakakonekta sa Diyos, kapag nagkakaroon ng foresight na problem na mga needs, kinakabahan, natatakot. Tama? Gagawin ko. Naku, paano na to? Andiyan na yung bills, andiyan na yung natatakot. Lumalaki yung problema, lumalaki yung takot. Ito po ipipreach ko sa Sunday. Pero ang taong nakakonekta sa Diyos, lumalaki ang problema, na-excite kasi alam niya may gagawin ng Diyos. The greater the problem, the greater the provision. Bakit ka matatakot? Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Hallelujah. So now, kung may kumpiyansa ka na sa Diyos, ito naman gusto ko rin sabihin sa inyo. Confidence in your identity in Christ, yung divine alignment natin, listen, it will leave you no room for self-entitlement, boastfulness or pride. Totoo! Sakto nga yung pagpasok ko kanina habang nagwawax ako doon nung pinag-aaralan nila, sabi ni Mari ko, humbleness. Sabi ko, sakto ah. Grabe ka talaga, Lord. Ayun yung pinag-aaralan nila. Jesus Christ is the epitome of humbleness. Siya yung nagpakababa sa pinakamababa. Kilala niya kung sino siya. Anak siya ng Diyos na buhay, but He never demand entitlement. Pag pumupunta siya sa mga lugar, hindi siya, ay, tabi lahat dyan. Magbigay daan sa anak ng Diyos. Walang ganon si Jesus. Di man siya pansinin. Pagsaptaan man siya ng di magaganda. Sipin mo, after niya mag-preach, makakarinig siya ng, di ba yan yung anak ni Jose? Kapatid nila James na ganyan? Di ba? Minamaliit siya. Harap-harapan. Why? Okay siya? He is confident. Kilala niya kung sino siya. Kilala niya authority na meron siya. Your opinion doesn't matter. It will never affect my stand and my alignment. So kung ikaw sure ka naka-align ka sa Diyos, you will never demand entitlement. Pansinin ka o hindi, ma-appreciate ka o hindi, it doesn't matter.
Well, dahil sure ka, you're connected kay God, it's okay, Lord. As long as I'm okay with you, as long as I'm giving honor to you and glory to you, I'm pleasing you, it's enough. Pero may verse kasi sa Bible yan. You will be pleasing to God and approved to men. Amen ba na, no? Nagiging ano rin yun sa'yo yung mga tao. Diyos na nagpo-posisyon sa'yo. Di ba may sinabi na ganyan si James ba yan o si ano, na pagpasok sa church, umupo sa harap. Umupo sa harap. Kasi, yan na, bishop ako. Umupo sa harap. Pag ganun daw ginawa mo, meron daw darating na mas mataas sa'yo. Ang sasabihin ng usher, si PK, excuse me po, dito po tayo sa kabilang row kasi may, ouch. Instead daw, umupo ka raw doon sa likod, hayaan mo na, approach ka ni PK ulit, excuse me po, doon po tayo sa harap. May verse yan. Di ko lang alam. Pero sure ako meron. Pero at least inaamin ko, di ba? Sure ako, at the back of my mind, meron yan. Tama, no? Ito yung tinuturo ng Diyos sa atin. Don't demand entitlement. Let God position you. Amen? Sapat na kumpiyansa ka, nakakalain ka sa Diyos. God, if this is your will for me, na ito muna ako ngayon, hindi pa ako, okay lang Lord, I will wait for my turn until you position me. Okay lang na nauna na silang lahat, Lord. Hindi naman to karera, sabi ng Bini. Okay lang Lord, nauna na sila. I know my time will come. I will serve you, I will worship you with gladness. Woo! Hindi mo lang nakuha yung gusto mo, ngangaw ka na ka, Lord, it's unfair. I do not deserve this. Wala pong ganon. Alam mo ba yung prinsipyo ni Jesus? Sabi niya sa parable niya, meron daw landowner na umaga naghanap ng manggagawa. Alas 8. Alas 9 naghanap ng manggagawa. Wala ka bang ginagawa? Magtrabaho ka sa akin. Alas 10 maghanap. Hanggang alas 12 na tanghali, naghanap. Wala kang ginagawa? Magtrabaho ka sa akin. Hanggang alas 3, hanggang alas 4. Lumabas pa rin. Wala kang ginagawa. Magtrabaho ka sa amin. Pagdating ng alas 5, bigayan ng sweldo. Pantay-pantay. Nagreklamo yung nagtrabaho ng alas 8. Boss naman. Buong maghapon, nagtrabaho ako mula alas 8 hanggang alas 5. Tapos ito, isang oras nagtrabaho, pantay. Ano sabi ng Jesus? Wala bang karapatan yung may-ari gawin yung gusto niya? Hallelujah. Thank you, Lord! May naunang nahuli, may nahuling. Just trust God. May timing ang Diyos. Naka-align ka sa Diyos, hindi ka pababayaan. Ikaw raw ay isang sanga na nakadikit sa puno. Mamumunga ka. Sabi mo sa katabi mo, sanga ka. Mamumunga ka rin. Amen. So, last, ito na yung favorite ko. Claim like Jesus. Claim like Jesus. Hallelujah. Claim like Jesus did. I don't care, 5 tinapay, 2 isda. Lord, hindi ako papayag ng mga taong to'y magugutom. Paano kaya kung 1 tinapay at 1 isda lang yon? Mapapakain pa rin kaya? Amen. Claim like Jesus. Grabe, provision yon. Favor. Paanong favor? Darating siya sa Jerusalem, sabi niya, pumunta ka doon, may nakataling donkey ron. Kuhanin mo, hindi magagalit sa'yo may-ari. Sabihin mo, ihanda yung upper room. Upper room yun ha. Ano yun? Parang 5-star hotel yun. Hallelujah. I like it. I love it. Lord, kapag kailangan mo, may pabor ka sa Diyos. We are claiming it because we understand it. Amen ba? Ito raw yung divine alignment eh. So sino rito yung mga nananatili sa labas ng mall? Wala na yun. Pasok na sa loob. Hubarin yung dapat hubarin. Mas masarap sa loob. Sabi mo sa katabi mo, mas masarap sa loob. Totoo. Kailan pa? Kailan mo pa seryosohin to? Tama? I-surrender sa Diyos ang dapat i-surrender. Hubarin ang dapat hubarin. Lumakad na may katwiran. Lumakad na may kabanalan. At hayaan mo ma-experience mo yung fullness ng Diyos. Ayaw nyo ba yan? Nag-claim? Di ba narinig mo na yung phrase sa mundo? Parang anak ng Diyos ah. Opo, anak ako ng Diyos. Actually. Amen?
Ngayon, hindi na yun parang ano sa atin. Hindi tayo dapat ma-offend pag sinabihan ka, parang anak ng Diyos. At sabi mo, amen. You will claim the provision, the favor, and the blessing of God. Hallelujah! Conclusion. Alam niyo yung conclusion? Makakapasok ka doon kung opinion yun. Pero hindi ka makapasok kung conclusion. Yun yung favorite na joke na. Conclusion. Church, may natutunan po tayo ngayong gabi? Sino po rito yung talagang lalakad na ng totoo kay Lord? Tama na yung paglalaro sa mundo. Mas masarap seryosohin ng Diyos. Conclusion, ang buhay na naka-align sa Diyos ay isang buhay na hindi perpekto. Tama? Di perpekto, maraming problema pa, mabibigat pa rin. Ngunit umaapaw naman sa katuwiran, righteousness, kapayapaan, peace, at kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. May di pa ako nalagay, joy. Because the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. To God be the glory po. God bless you all po.